Okay, may nagtanong sa atin, Sir, ano po yung pinagkaiba ng Assure model at ng ADI model? Okay, sige, pag-usapan natin yan sa video natin ngayon. Ano po? Pero bago yung pinagkaiba, yung pinagkapareho muna. Ano? First, yung pinagkapareho ng Assure model at ng ADI model ay pareho po yung instructional models. So, from the word instruction, ibig sabihin ginagamit yan sa pagtuturo. Kasi ang pagtuturo, hindi pwedeng basta-basta na lang, hindi pwedeng bara-bara. Ano, dapat systematic. Ibig sabihin may mga series of steps tayong sinusunod. So, ang Assure model at ang ADI model ay mga guide natin sa pagtuturo. Ano? Pangalawang pinagkapareho ng Assure model at ng ADI model ay pareho sila nagsisimula sa letter A at nagtatapos sa letter E. Ano po? O kasi mga initials yan. Ano po? Yung Assure at ng ADI, mga initials yan. So, yung ibig sabihin ng letter A, analysis of learners or analyze the learners. So, ibig sabihin, sa pagtuturo pala sa mga bata, yung Assure model at ADI model, parang naniniwala na kailangan muna natin i-analyze yung mga learners. Sino ba yung mga estudyante natin? Sino ba yung mga audience natin? Ano ba yung mga kailangan nila? Diba po? Ano ba yung mga grade level nila? Kaya nga diba, bago tayo magturo sa mga bata, may tinatawag tayong diagnostic assessment. Tama? Dinadiagnose natin ano ba yung mga needs, ano ba yung mga gaps. Ano po? Kasi tayo mga teacher, we fill those gaps, we fill those needs. Ano po? Kaya nagsisimula tayo sa diagnostic assessment. So, ibig sabihin sa pagtuturo sa mga bata, letter A, analysis of learners muna ang ginagawa. Ano po? Next one, isa pang pinagkapareho ng ADI model at ng Assure model, pareho sila nagtatapos sa letter E. Anong ibig sabihin ng letter E? Evaluation, or you have to evaluate. Ibig sabihin, titingnan mo kung at the end of your lesson, natuto ba talaga yung mga bata? Kung naging effective ba? I-assess mo kung naging effective ba or baka hindi naman naging effective yung ginawa mong pagtuturo sa mga bata. So, ibig sabihin, the only difference between Assure model and ADI model is yung nasa gitna ng letter A at ng letter E. Ano po? Ano yung nasa gitna yung mga letters na yun, ibig sabihin nun? In short, nagkakatalo-talo yung dalawa sa approach kung paano nagtuturo sa mga bata. Simple lang, kasi iba't iba tayo ng goals kung paano tayo nagtuturo. Tama? So, iba't iba din ang ating approach. Pero bottom line, ang gusto natin, mabigay sa bata ang best experience para mas matuto siya at mapalabas ang kanilang full potential. O first one, Assure model muna ang pag-usapan natin. Ano po? So magsisimula ang Assure model sa letter A, analysis of learner, or you have to analyze the learner. O sir, bakit sir nagsimula sa analyze the learners? So simple lang, kasi student-centered ang approach natin. Ano po? So ang prime responsibility natin ay ang mga bata. So kilalanin muna natin sino ba yung mga bata. Ano ba yung mga needs ng mga bata? Ano pa yung mga weakness ng mga bata? Ano pa yung kailangan natin ibigay sa mga bata? So, anything about the learner, we have to analyze the learner. Ano po? Kaya nga, di ba sabi ko kasi inyo kanina, meron tayong diagnostic assessment. Because facilitating learning starts where the students at. Kung ano yung kailangan ng bata, doon tayo magsisimula. Ano po? Kapag tapos na nating i-analyze ang mga learners, ang sunod, letter S, yung pangalawa ay state objectives. Ano po? So, bakit ba tayo nag-i-state ng objective? O simple lang, na-identify na natin yung problema sa bata. O number 2, maglalagay tayo ng objective. Ano po? Ang objective natin ay punan yung mga pangailangan ng bata. Ano po? At i-rewrite natin yan, isusulat natin yan in words. O po, para maging malinaw sa atin. Ang pinakasikat na kataga sa objective ay begin with an end in mind. Ulitin ko ha, begin with an end in mind. Pag sinabing begin with an end, magsisimula ka daw sa katapusan. Sir, bakit magsisimula sa katapusan? Simple lang, kung ano yung gusto natin sa dulo, sa end, yun ang sisimulan natin. Di ba? Ang objective nasa unahan. O, sa unahan pa lang, i-imaginein mo na, iisipin mo na ano yung gusto mong marating ng bata at the end. Ano po? Kaya siya begin with an end in mind. For example, kapag gusto mong magpatayo ng bahay, di ba may drawing ka? O yung sa drawing mo, yun yung gusto mong mangyari sa bahay mo at the end. Ano po? O kaya magsusulat ka ng objectives in a form of words. O next one, kapag meron ka ng objective, ang sunod na S, number 3 ay select materials. O syempre, para maging totoo yung objective mo, kailangan realistic. Ano po? So, hanap ka ngayon ng mga materials that will help you realize or magkatotoo yung mga objectives na set mo. Ano po? That is the number 3S, select materials. Pero hindi lang pwedeng piliin mo yung mga materials. Next one, letter U. Anong letter U? Yung pang-apat, that is utilize the materials. O hindi lang pwedeng sinelect mo. Ano po? Dapat gamitin mo talaga. Ano po? So, gagamitin mo siya for the purpose o na ma-realize mo yung objectives mo. Next one, number 5, yung letter R, that is require learner participation. Kasi sabi ko nga, estudyante ang bida sa eskwelahan, sa classroom, hindi naman tayo. Kaya student-centered, dapat mag-participate sila, dapat active ang participation ng mga bata. Ano po? And last one, letter E, evaluate. At the end of the day, you have to assess kung talagang natuto ba ang mga bata. Kung naging effective ba yung ginawa mo sa teaching and learning process. Diba po? Kasi kung naging effective, i-sustain mo, ipagpatuloy mo. Pero kung hindi naging effective, kailangan mong i-revise, magkaroon ka ng revisions
Kasi ang gusto natin, the best learning experience ang makuha ng mga bata. Ano po? Kapag naman sir tinanong, kailan naman po ginagamit ang Assure model? Simple lang. Ginagamit yung Assure model kapag konti lang yung mga estudyante mo or kaya small group yung audience mo, yung mga estudyante mo. Ano po? Kaya ang pinakamagandang example ng Assure model ay yung lesson plan lang natin sa classroom. Kasi di ba sa lesson plan natin, konti lang estudyante natin. Dinideliver siya for one day. Tapos kung titingnan mo yung lesson plan natin, naka-frame yan in an Assure model. Kapag tingnan mo yung parts ng lesson plan, ano ba yung parts ng lesson plan? May objective, may subject matter, may lesson, may evaluation, tsaka may assignment. Ano po? So, yung lesson plan natin, naka-frame yan sa Assure model. Tapos ito, tatandaan mo ha, the best na ginagamit ang Assure model kung ang focus mo ay mag-integrate ng technology. Ano po? Kasi ginawa talaga ang Assure model para mag-integrate ng technology. Kasi naniniwala ang Assure model na, yes, kaya magturo ni teacher, kasi merong content knowledge and pedagogy naman siya, pero pwede nating ma-enhance ang learning with the use of technology. Ano po? Kaya may tinatawag tayong TPAC. Yung TPAC model, naka-Assure model yan. Ano po? General, ginagamit ang Assure model kapag small group, konti lang estudyante mo. At number 2, ang focus mo is mag-integrate ng technology. What should be your prime consideration before delivering instruction? Ano daw bang una mong tinitingnan bago ka magturo sa mga bata? A. Analysis of learner or letter B. State objectives. So, ang mas tamang sagot dyan ay analysis of learners. Bakit? Kasi student-centered baga tayo. Ano po? So, una natin kinoconsider dapat yung mga estudyante natin. Sino ba yung mga estudyante natin? Ano ba yung mga kailangan nila? Ano ba yung mga needs nila? Ano ba yung mga gaps? Kasi kung mayroong mga gaps, ito yung i-fill in natin. Kasi tandaan mo, facilitating learning starts where the students at. Ang pagtuturo sa mga bata ay magsisimula kung nasaan ang bata, ano yung level ng kahandaan ng bata, ano pa yung kulang sa mga bata, etc. etc. Ano po? So, ang gusto ko sabihin, simple lang, basta may analysis of learners sa option, isasagot mo kaagad yan, analysis of learners. Pero if any case lang na walang analysis of learners, o doon mo lang isasagot ang state objectives. Ano yung mga model? Pinag-usapan natin kanina, the Assure model and ADDIE model. Para yung nagsimula sa letter A, ang ibig sabihin ng A, initial yan na analysis of learners. Next naman na pag-usapan natin yung ADDIE model. Ano po? So, una yung ADDIE model, nagsisimula sa letter A, analysis of learners. Kasi nga pareho silang student-centered ang approach. Ano po? So, next one, number 2, D, design. Ano po? So, yung design at saka yung state na objectives doon sa Assure model, parang pareho lang. Pareho silang tinatawag na planning phase. Ano po? So, simple lang, di ba kapag magtuturo ka sa bata, after mong ma-analyze yung learner, so, magpaplano ka. Paano natin mapupunan yung mga gaps, yung mga needs ng mga estudyante. So, yung planning phase ang tinatawag. Kaya nga, begin with an end in mind. Sabi ko kanina, para lang yan magpapatayo ka ng bahay. Yung design mo, yung design mo, yun yung gusto mo na at the end. Ano po? So, that is design. Next one, so, para magkatotoo yung design mo, you have to develop. Ano mang i-develop mo, materials pa rin. Develop the materials, develop the instruments, the tools, lahat ng kailangan mo para magkakatotoo yung design, para mapunan mo yung pangangailangan ng mga bata. Ano po? So, that is design. And next one, hindi lang pwedeng i-develop. Hindi lang pwedeng mag-develop ka. Next one, number 4 is you have to implement. Ano po? So, para maging realistic siya, kailangan mong i-implement. Ano yung mga kailangan ng mga bata. So, magtuturo ka na dyan, magle-lecture ka na. Ano po? And last one is, pareho sila nagtatapos sa letter E, evaluation. Ano po? Kasi, i-assess natin kung naging effective ba lahat ng mga intervention na ginawa natin sa mga bata o sa klase natin. Ano po? Question naman, sir, kailan naman po ginagamit ang ADDIE model? O, simple lang. Ginagamit yung ADDIE model kapag large group. Ibig sabihin, marami kang estudyante. Ano po? O like for example, sa mga symposiums, so big crowd yan, so pwede mong gamitin ang ADDIE model. Another example pa, sa mga CPD, sa mga continuing professional development na ginagawa sa mga webinars, for example. So kadalasan ginagamit din dyan is ADDIE model kasi they cater a large crowd. Like for example, sa mga MOOC or sa massive open online courses, ang ginagamit din dyan is ADDIE model. So, mas better na ginagamit ang ADDIE model. So, pag mga large crowd. Tapos, kapag hindi mo naman intention na gumamit ng technology, so, mas better na gumamit ka ng ADDIE model. Pero kapag mas intention mong gumamit ng technology, so, mas better naman yung Assure model. Pero hindi ko sinasabing sa classroom wala ng ADDIE model, Mas better lang na gamitin ang Assure model kapag classroom-based at konti estudyante mo. Tapos, technology ang kinuha mo. Sige, i-recap lang natin yung mga sinabi natin. So, yung ADDIE model at ang Assure model, pareho silang instructional models. Mga guide yan kung paano tayo magtuturo. Ang pinagkapareho nila, pareho sila nagsisimula sa letter A and nagtatapos sa letter E. Kasi first one, letter A, analysis of learner. Because facilitating learning starts where the students at.
Aalamin mo muna kung nasaan ang bata, anong pangangailangan ng bata, anong mga needs ng mga bata. Ano po? So, kasi i-fill natin ang mga gaps na yon using the objectives. Okay, sa bang panagkapareho nila, pareho silang mag-i-state ng objectives, magde-decide, parehong may planning phase. Ano po? So, yan. Tapos, pareho sila nagtatapos sa letter E, which is evaluation. So, kasi i-assess natin kung naging effective ba yung intervention na ginawa natin sa mga bata. Ano po? So, the only difference between the two is the phase between letter A and letter E. Kasi magkakaiba-ibang approach kasi depende sa goal. Kapag ang goal mo is small group, tapos gusto mo mag-integrate ng technology, so gagamit ka ng Azure model, lalong-lalo na kung classroom-based. Pero pwede naman gumamit yung ADI, pero mas better lang na gumamit ng Azure. Pero naman kapag ang purpose mo naman large crowd, tapos hindi mo naman masyadong gustong gumamit ng technology, gusto mo lang direktang i-implement yung content, ma-deliver mo yung content, better naman na gamitin ang ADI model. Na po? O yun lang, sana nasagot ko yung nagtanong sa difference between Azure model and ADI model at lumalabas din yan sa board exam. Ano po? O yun lang, sana nasagot ko. Tapos kung baguhan ka sa page ko, baguhan ka dito. Pakilike naman ang page ko, and then yan. Bye-bye!